How about your heart? Is it right with God? Would you ask Christ in today? Is it black with sin? Or is it pure within? That you ask Christ in to stay. People often see you as you are outside. Jesus really knows you, for he looks inside. How about your heart? Is it right with God? That's the thing that counts today. Friend, how would you feel if your heart were made with a window on each side, so that all could see what you really are, and there was nothing you could hide? People often see you as you are outside. Jesus really knows you, for he looks inside. How about your heart? Is it right with God? That's the thing that counts today. Oh yes, that's the thing that counts today. Frosty the Snowman. Panis. Oh, di parang kala ko ganun eh. Thank you. A blessed Thursday evening, Team Focus. Yeah, buddy, lightweight. Yan. Again. Magandang tanghali po sa inyo. Hoy, tanghali. Welcome to the Baptist Lunch. Sa Baptist Lunch. Magandang gabi po muli sa inyo lahat. Once again, we are back on your favorite evening program. Wala pong iba kundi ang programa nating Staying Alive. And we are back. Are you still alive? Parang yung boses natin nag-iba ngayon, ha? Parang surround. Naka-reverb. Pero anyways, again, katulad sinasabi ko, magandang gabi sa inyo. We are back once again. Natapos tayo sa special episode natin last week. Now we are back on our topic, maturity. It is very important na hindi natin kakalimutan ang ating mga pinag-uusapan na atin pinagtatalakayan dito sa ating programa. Staying alive. Hindi, totoo yung sinasabi ko. Yan. Kaya, again, are you alive? Kamusta sa bawat isa sa lahat na nanonood? Yep. Worldwide, nationwide, and worldwide. Keep tuning into this program for the young people. This is very important. It doesn't matter from where country you are. It doesn't matter where you are. It doesn't matter where you are. It doesn't matter. But what matters most is that you have to make sure your maturity is based on the Word of God. It is very important. This is, once again, as I said, this is very important. All right? And of course, sa mga nasa Facebook Live, keep tuning in. And to our brethren that are in the Google Meet, batiin mo sila. Magandang gabi po sa lahat ng mga nasa Google Meet. At good evening po sa inyong lahat. And keep tuning in. At tayo po ay God bless.
Mag-ano po tayo? Ano tawag doon? Mag-tune in. Mag-tune in. Yan, sapagkat maganda ang ating topic ngayon. At balik tayo sa ating topic na maturity, which is the most important thing sa buhay ng isang kabataan. Yeah, konti pa lang yung mga nasa Google Meet natin, no? Pinasa ko na yan check ko sa lang, ano sir. eh. Baka kasi may nangingip. Pinasa ko na yan sa ating leaders, CSI leaders, yung ating team focus stations. Yan. Sir Dominic, mati ka muna. Yan, magandang gabi po sa inyo lahat. I hope kayo po excited sa ating... Oh, tubig. Time out. Kanina pati sir eh. Ako na lang ang babati para sa'yo. Sino ba gusto mong batiin? Si John Debs. Si John Debs. Si Mami, I know you're watching. Saka sa Trusted Timothy. Trusted Timothy. Trusted Timothy. Yan. Okay, bate. Sir Maki. Nanay Hana, good evening. Natin na kita. From Spain. Ha? From the pain. Yeah. From the pain. Yeah. Dipin. Ay, malay ko dyan kay nanay. Si Dr. Capco is watching. Yan, nay, ha? Yeah. Totoo yan. Jivni F. Nisin, Staying Alive and René Host and the Ditap. Oh, kala mo, nag-iimbento ako. Basahin mo. Oh. Wala akong ano. Kala mo, nag-iimbento ako eh. Oh. Yan ang kasi Spaniard language yan. Ano yun? The top. Spaniard language yan. Okay. Nadapang stop. The top. The top. And the top. And the top, yan. Ganyan kami sa Spain. Oh, grabe yan. Ay, tapusin natin ito, sir. Hindi, Sir Dominic, bigyan mo muna kami ng Bigyan magandang mo. recap. Last na pinag-usapan natin na recap. Anong masasabi mo doon sa nakaraang episode natin? Oh, yung ating Halloween special. Hindi, joke lang. Yeah. Hindi, Sir Dominic. Hindi, totoo yan. Ano yung regarding sa pinag-uusapan Yes, sir. natin about maturity? Okay, last week yung pinag-usapan natin. Of Tingnan mo, course. awakan mo yung Bible natin kasi ito yung official Bible natin eh. Diba? Okay. Pakakuha ka ng Bible ko. Tuloy. Kaya pala pinapahaw. Ito po, last week yung pinag-usapan natin, Team Focus, kung ano yung bagay na dapat nating katakutan na pwedeng mangyari sa ating Kristiyanong buhay. Unang-una na doon, yung of course, yung sa akin, yung pag dumating sa atin yung panahon na idol. Yeah, that's right. Pag idol tayo, siyempre, pag naging, yung idol yung time natin, okay? Nasa idol tayo, tapos darating doon yung panahon na papasukan ng diablo yung isip mo, yung activities mo, kaya hindi mo na alam tuloy kung ano yung gagawin mo. Siyempre, mas pwedeng tamarin ka, pwedeng di mo na gusto yung pag-level up kasi nakampante ka na doon sa... That's right. Sa level mo na yun, sa estado ng buhay mo na yun. Kaya, from being idle, darating ka na doon sa part na sinabi ni Sir Maki, na magiging passive na tayo sa mga naririnig natin. Sa mga, of course, that's right. hindi lang sa naririnig natin sa mensahe, kumbaga sa ginagawa na rin natin. Kasi karamihan ng mga nanonood sa atin, aminin mo natin sa hindi, sa karamihan ng mga nanonood sa atin dito sa Team Focus, sa Staying Alive, may ministry. Kung That's hindi right. man ministry sa church, ministry sa area. So by doing that, dahil sa paulit-ulit na natin ginagawa, every Saturday or every Thursday na natin ginagawa, marami tayong ginagawa, so nagiging passive na tayo. So from that, nagiging passive na tayo, doon na tayo susunod sa pinasok na sinabi ni Sir Jao. That's right. Ano na mangyayari yan? Ikaw na ngayon yung magdadala, magtuturo ka na ng sarili mong katuruan. Of course, hindi yung katuruan sa pananampalataya, yung impluensya mo bilang isang kabataan. May makikinig na sa iyo eh. Di ba? At hindi That's lang right. yun, yung sinabi niya, magtuturo ka na rin. Pero ultimong yung nagtuturo sa iyo, yung dating nilulook up mo, yung leaders mo, at higit sa lahat nun, yung magulang mo, yung pastor mo, mas magaling ka pa sa kanila. That's right. Yun yung... Recap to sir dito. Tama naman. Yun yung pinag-usapan natin last week. Team Focus, maganda yung Kaya Team Focus, makinig tayo ngayon kasi mas maganda pa yung pag-uusapan natin. Yeah, that's ngayon. right. Amen. Yan, And Sir Maki, meron kang napakagandang diniscuss last time na kung saan yan ang dudugtungan natin. Dudugtungan. Yes. Naalala mo yun, Sir Maki, when you talk about, now by the way, bago ko magtuloy-tuloy sa topic natin, Yes, sir. nakita ko lang dito, shoutout sa mga host natin ng
the preparation, sila Ma'am Ara, Ma'am Cyril, yan. Hindi ko pa nakita sila. Kasama ko yan kanina. Mga Batang Quiapo. Yes, Sai. Tsaka nakita ko na Shooting rin. kanina, Batang Quiapo, sir. Ay, ganun, Si yun. Ma'am Zay tumakbo. Oh. Yung reklamo na kay Brother Coco na nanggugulo, yung mga vendor. Giba, yung mga vendor kanina. Hindi. Shoutout lang sa kanila lahat. Sa mga, nakita ko maraming team prep na nanonood eh. Naway mag-mature kayo. Hindi. Okay, so tuloy tayo sa pinag-uusapan natin. Ano? No, ito yung sinasabi ko, mga kapatid. Napaka-importante nito. Put this in mind. Alright? Yung ating topic ngayon na dinidiscuss, no? Yung ating topic ngayon na dinidiscuss, it is all about maturity. Basahin natin ulit yung verse natin. 1 Corinthians. Chapter 13, verse number 11. Yan. 1 Corinthians chapter 13, verse 11. Okay, verse 11. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Amen. Amen. Alam nyo, napakaganda ng talata na ito. Nakikita nyo sa inyong isipan. Again, babalikan lang natin. Kasi, of course, next week, mamaya may announcement tayo kung anong programa meron tayo next week. Yes, sir. Pero bago yan, ay nais ko munang i-remind sa bawat isa. As you can see on our backdrop, no? As you can see on our backdrop na may ginawa ni Sir Maki, it's all revolving in the mind. Maturity is all in the mind. Magandang Tagalogin to eh. Yes, kaya nga maganda yung sinasabi ng Biblia dito, mga kapatid. Diniscuss ni Sir Maki yung understood pagdating sa pangunawa. Yeah. You see, alam nyo po, alam nyo young people, itong ilagay nyo, one of the things that you have to put in mind, marami na kayong tinanggap na prinsipyo mula sa salita ng Diyos na inyong nauunawaan. Again, inuulit ko, wala tayo dito, Sir Dominic, Sir Maki, wala tayo ditong napag-uusapan para sa inyo, Team Focus, na hindi nyo mauunawaan. In fact, the truth is, marami na kayong nauunawaan. Yes, sir. Yeah? Whether you accept it or not, Team Focus, marami na kayong nauunawaan. Hindi naman natin pwede sabihin na yung pinag-uusapan natin dito, ang pangunawa nyo ay nasa kindergarten pa. Wala na. Wala na kayo doon. You see, but the point is, ang pinupunto ko lang dito, nauunawaan nyo lahat. Okay? Nauunawaan nyo lahat ng pinag-uusapan natin dito. And since nauunawaan nyo lahat ng pinag-uusapan dito, therefore, isa yan sa mga bagay na dapat na makatulong sa inyo para kayo ay patuloy na mag-mature spiritually and intellectually. You see? Now, ito ngayon na nagiging problema, Sir Maki, Sir Dominic, yung kasunod sa talata na yan. Anong sabi dyan? When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. You see, kung bakit ito ay issue pa rin sa maraming mga young people, sa inyo, young people, sa panahon natin ngayon, your maturity, when you think, you see, physically, you're focused, sabi nga many times, you are focused on your physical maturity, but the way you think ay hindi bumabagay sa physical maturity ninyo. You see, ito nga, sabi ko nga parang yung parang Sir Maki, Sir Dominic, ito, kilala nyo ko, as we are trained by our pastor, parang sa sports yan You see, maraming mga kalalakihan, they thought they're good on playing basketball, but when they feel a little bit of sprain, they act like they have to be brought to the ICU already. You see, marami ako nakikita ng ganyan. Talaga naman, pati pag-arte, talaga naman, kala mo, wala nang kinabukasan. Amen. Sinasabi ko sa inyo, hindi yan pwede. You see, kaya ko sinasabi, saan nagtatranslate yun? Sa iyo, nag-physical maturity, pinakita mo, naglalaro ka, ganito, ganito, magaling ka, ganyan, pinapakita, pakitang gilas ka. Pero kung paano ka mag-isip sa laro, at kapag ka may dumating ng problema sa iyo, doon sa laro, hindi mo na kayang mag-isip as a matured person. Amen. You see, alam nyo kung bakit? Unang-una, yung dinami ng naunawaan nyo, punta tayo sa Kristiyanong buhay, yung dinami-dami ng nauunawaan ninyo at ipinaunawa sa inyo sa salita ng Diyos, nasa inyo na yan. Ang problema, nakahiwalay yung pag-iisip ninyo doon sa mga nauunawaan ninyo.
Di ba? Ang gulo, parang ang labo naman. Ganun mismo ang maturity ninyo, Team Focus. Malabo. Yes, sir. You see, kung bakit ko sinasabing malabo, naunawaan natin yung salita ng Diyos. Most of you young people, Team Focus, listen carefully. Marami na kayong naunawaan mula sa tinuturo ng salita ng Diyos. Pero, iba ang takbo ng isip nyo sa mga nauunawaan ninyo. Napakaliwanag naman siguro yun. You see? Inuulit ko, like for example, nauunawaan mo na hindi mo pa kailangan mag-asikaso ng inaasikaso ng team prep. Dahil nasa team focus ka pa. Pero dahil sa makitid yung utak mo at ikaw ay, alam mo yon, nakahiwalay yung pag-iisip mo doon sa mga dapat mong unawain, inaasikaso mo yung hindi mo dapat asikasuhin. Come on, amen, amen. Naunawaan nyo? Kaya nagkakaproblema kayo sa maturity young people, it's because what you understood from the Word of God, you think differently from it. Alright? Like I said, naunawaan nyo, nag-preach si pastor. May preaching sa young people. May tinuturo tayo dito sa young people. Meron tayong discussion dito every Thursday night. Meron tayo dito. You see? So, marami na kayo nauunawaan. Marami kayong mga bagay na na-accumulate. Alright? Every time it is being taught, you can understand it. You see? And in fact, you do understand it clearly. Okay? When, like for example, ngayon, you see, nagtuturo kami sa inyo, nagdi-discuss tayo ng ganito, nauunawaan na nila yan. Because if you're going to define the word understood there, anong sabi ng word na understood dyan? Pag pinag-usapan natin, it is to exercise the mind. You see? Ibig sabihin, it is to exercise the mind. You see, to entertain or to have sentiment or maliwanag yung sinasabi po ng Biblia. Kaya nga, every time na nakakapakinig kayo ng tinuturo sa inyo, nag-exercise. Ngayon, ini-exercise nyo yung isipan ninyo. Pinapakinggan nyo ng husto. You see, kung nakikinig kayo ng husto, yung isip nyo, nandiyan ngayon naka-focus. You see, your mind, you're trying to understand what is being taught, what is being taught to you, or what we are teaching to you. Nandun ngayon yung isip mo. Pero eto na. Naunawaan nyo to. I believe naunawaan nyo to. Pero after this, after the service, after this, after the preaching, after the teaching, you think differently from what you understood. That's the problem why up until this time, you thought you are physically mature, but you're intellectually immature. Amen, amen, amen. Bars. You see? Kaya ako sinasabi sa inyo, young people, accept the reality. Parang ganito yan eh. Gusto mong magmukhang matanda. Pero yung kilos mo pambata. That's right, amen. Ganun kasalungat. You want to look like a man, but you play like a kid. You see? Amen, amen. You act like you're tough, but you cry as a baby. You see? Ganyan yung sinasabi ko. Ganyan yung kadalasan nangyayari sa inyo. O, di ba? Marami kayong makikita ngayon, Team Focus teenagers. Grabe, mga porma-porma, di ba? Mga magyengings dyan. Di ba? O, di ba? Grabe, makaporma. Porma dito, porma dyan, makeup dito, makeup dyan. Pero, eto na, pag nag-isip na, pag dumating ang problema na dapat harapin, you see, pag nag-isip na, pambata na. Ang nakakalungkot, spiritually speaking, teenagers, Team Focus, ang nakakalungkot, yung Kristiyano ka na nandito ka bilang miyembro ng simbahan natin, marami ka nang naunawaan, pero nung dumating sa iyo yung problema, kung mag-isip ka, para kang unbeliever. Yan ang nakakalungkot. Yung nakakapang-unawa ka ng pang-believer, but yet you think as an unbeliever. Kaya maraming mga Kristiyanong kabataan ngayon, you just thought that you're matured already, but you are still immature. Maliwanag naman siguro yung pinag-uusapan natin. Anong masasabi mo, Sir Maki? The most dangerous thing, Sir Joe, na dumating sa buhay ng isang Team Focus, kapag hindi na nila nagawang i-exercise kung ano yung naunawaan talaga nila. Yes, sir. Yes, sir. Kasi alam nyo, ito, Sir Dom, sa lahat, Sir Joe, at sa lahat na nakikinig to all the listeners worldwide, no? At sa Google Meet, sa ating Facebook Live,
The problem is when you understood something, it's not just you don't want to apply it. You don't want to exercise it. No. Ang nangyayari kasi, Sir Jow, Sir Dom, sadyaan na eh. Yeah, that's Yes, sir. right. Yes, sir. At kapag nangyari yun, yan ang magpapakita that you are immature pagdating sa pag-understood mo, sa pag-intindi mo ng isang bagay. Sabi nga ni Sir Jow kanina yung inintindi mo, mali yung pag-isip mo. Alam nyo kasi kung ano nangyayari? Because we are always trying to put the Word of God into our own way of application. Kaya mali yung pag-isip mo. Halimbawa, itong sinasabi natin ngayon. Halimbawa, nakikinig ka ngayon. Halimbawa, narinig mo na to sa ating pastor, narinig mo na ito dito sa mga programa. Pero bakit sometimes napupunta ka doon sa isang sitwasyon na parang mali yung pag-exercise mo? But, given the fact that you know kung ano talaga yung pagkaintindi mo doon sa bagay na yun. Kaya nga ang nangyayari ngayon, wrong interpretation ng iyong pag-understood. Wrong interpretation ng iyong pagkaintindi. But if you will be honest to yourself, alam mo yan. Alam mo yan. Ang problema dahil immature ka, sinasadya mo na. Amen. That's right. So balik tayo, sir, sa pinaka-famous na example ng immaturity. Bata. Yan. Sawayin mo ang bata ng isang beses, tititigan ka niyan. Naalala ko si anak ni Sir Conrad, si Sofia. Hindi, Simeon. Sino? Simeon. Julius. Si Si Cassie, Julius. nandito- Yung maliit na bata, si nandito si Julius. Cassie. Yung bata na lalaki, si Julius. Simeon. 10 years old. Simeon. Simeon. 10 years old. Sa GC lang natin yun. Sorry. Sa GC lang natin si Julius. Hindi, joke lang. Lalabas na lang daw siya after 15 years. Kasi si Julius, 15 years silang nanahimik eh. No, joke lang. Then si Simeon, sir, naalala ko, sinita ko one time. Talagang umaakit siya dyan sa sa third floor. Umaakit siya dito, sir, sa mesa nun sa team prep. And without knowing any danger about what he is doing, sinita ko. May nag-comment, Simeon pangalan ng anak kong lalaki. Uy, anak mo yun. Anak Ay, mo. sorry. Tuloy. Tuloy na. Tuloy na nga. Ano ba naman? Team focus to eh. Team focus. Sorry. Hindi, yun nga, sir. Without knowing the danger of what he is doing, Sir Dom, Sir Jow, Yes, sir. sinita ko. Sabi ko, psst. Yan. Sabi ko, no. Alam mo anong ginawa? Tinitigan ako, sir. Tinitigan ako. Yung letra, yung titingin niya sa'yo, yung pag tinitigan mo yung eyeballs, no? Yes, sir. May 2 letters yun. Ano? Tinitigan ako, sir. Pero, sir, alam niya ko, ito yun, Sir Dom, Sir Jow, Ito, pakinggan nyo kasi ito yan ginagawa ng mga kabataan ngayon para makita nyo na kung gaano nasaan yung stage ng immaturity ninyo. Yeah. Ilan taon na si Julius, si Simeon? Kasi, ilan taon na si Simeon? 2. Okay, grabe yung 2 nyo. Hiwalay na yun. Parang bara ng PSS Kala ko 3 na yun. Hindi, iba yun. 15 years old yun lalabas. Ganon. Okay. So, 2 years old. Tingnan nyo, young people, check mo, baka edad mo 2 years old eh. Tingnan mo, Yan. Sinita ko si Simeon, sir. Okay. Sinitsitan ko. Sabi ko, no. Kasi, hindi niya alam nung una kung ano yung danger na meron siya. Yeah. Nung sinita ko sa ngayon, sir, alam niya na ngayon. Okay. Naintindihan niya ngayon. Yun, Ako yan. naniniwala ako naintindihan niya. Yan. Kasi nung una, nakapatong na yung paa niya eh. Nung sinitsitan ko siya, binaba niya yung paa niya. Okay. Very good. Nakuha niya na yung point. Maganda yan. Tuloy mo. Eto ngayon, sir. Eto ngayon. Yan. Sabi niya, habang nakatingin siya sa akin, konti-konti niya ulit inaangat. Good point yan. Good point. Konti Maganda niya to, ulit maganda. na inaangat Yan. yung kanyang paa. Hay! Yan. Wala, munti ka na nalaglag. Muntik. Eto ngayon, sir. Ulitin natin yung storya. Sinita ko, aakyat siya sa mesa. Una, hindi niya alam na yung ginagawa niya delikado. Yes. That is the nature ng isang bata. Tira bahala, sabi nga ng mga matatanda, di ba? Yeah. Ngayon, aakyat siya. Sinita ko. Kasi alam ko kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Pwedeng mahulog siya. Okay? Mapahamak siya.
Sinita ko, Sir Dom, naintindihan niya. Binaba niya yung paa niya eh. Okay? Binaba niya yung paa niya. Pero sir, iba ang pag-iisip ng bata eh. Diba? Iba ang pag-iisip niya. Ang nasa isip niya, mukhang safe naman. Mukhang hindi naman ako madidisgrasya. But take note, naintindihan niya yung pagsita ko sa kanya. Kasi kung hindi niya naintindihan yun, sir, hindi niya ako papansinin. Hindi siya makikinig sa akin. Hindi niya ibababa yung kanyang paa. At itong maganda niyan, Ano, sir? Sir Maki. Kaya ganun ang trato niya doon. Kaya niya naiintindihan yung pagsita mo sa kanya. Kasi ako'y naniniwala na marami na rin siyang narinig na sita Yes. patungkol dyan. Iyon na nga. Yan, sir. yan, yan. Kaya Maganda. naiintindihan niya na ngayon. Ang problema, nakalimutan ko yung kasunod. De, joke lang. Si Raul. Isip na kwento yan. Alam mo yung invested ka lang biglang buwisit. Kasi Raul, pa ako sa video. Oh. Sige, tuloy. Ito yan. Naintindihan niya eh. pakinig. Binaba niya. Okay. Amen. Binaba niya na yung paa niya. Pero sir, habang nakatingin siya sa akin, inuulit niya ulit. Yan. Inuulit niya ulit. Na nakita niyo, young people. Tingnan niyo Sabi niya ni Sir Joe kanina. Ang inaantay nila lang ano, Sir, nalaglag ba siya? Hindi nalaglag. Hindi nalaglag. 3 ang tahi. Hindi nalaglag. Hindi siya nalaglag. Yun nga ang kagandahan doon, sir. But anyways, doon tayo sa storya kanina. Alam niya, tama yung sabi ni Sir Joe, marami nang sumita sa kanya. Marami na siya napakinggan. Kaya nga naiintindihan niya eh. From his parents. But, ang problema, sir, tinan mo kung saan niya dinala. Sinusubukan niya pa rin na, talaga bang yung pagsita sa akin ito, may, yung pagkaintindi ko ba doon sa pagsita? I don't know kung yun ang nasa isip ng batang yun. We take the illustration Yes, from sir. what we're trying to discuss. Yes, sir. Now, kaya nga, sir, nung pagtingin ko pag gano'n niya, pero ang yung sinasabi ko kanina, habang nakatingin siya, konti-konti niya ulit sinusubukan. Binabalik. Na nakikita niyo, young people, kung ano yung stage of immaturity ng isang bata. Yeah, Take note, that's 2 it. years old. Amen. Ilagay niyo yan sa edad niyo ngayon. Parang napaka-improper naman ata. Yeah. Kasi sir, alam mo kung bakit ko yan, sir, ginawang halimbawa. Ito kasi yan eh. Sa bata, maintindihan mo yun, sir. Sa totoo lang, maintindihan mo yun. But, eto yan. Team focus. Kapag nilagay nyo yan sa inyong sitwasyon, alam ninyo at naintindihan ninyo kung ano yung tinuro sa inyo. Pero mali ang pagkaisip ninyo doon. Ito yung sinasabi ni Sir Joe kanina. Meron, kung titingnan nyo doon sa sitwasyon na yun, si kay Simeon kanina, meron yan kapag inilagay nyo sa inyong kalagayan as team focus, napakalaki ng impact niyan. Tingnan nyo, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kapag in-apply nyo yan, nakarinig ng mensahe, naintindihan nyo, if you will be honest to yourself, totoo naintindihan nyo. But the problem is, you didn't obey. That's right. That shows your immaturity in obedience. Oops! Not just only in obedience napuputol. Saan immature ka sa obedience? Saan banda sa obedience ang immature ka na? Sa pag-submit mo sa salita ng Diyos. Sa pag-submit right. mo to those counselors na nagsabi at nag-remind sa'yo. Yeah. Ano ngayon ang nawala sa'yo? Maaring sabi mo, grabe naman. But, eto yan. Kaya maraming young people na napapahamak kasi wrong perception of something. Yung pagkaintindi mo, yung pag-exercise mo, yung pag-interpret mo sa isang bagay na alam mo namang tama, it will kill your respect. Kasi immaturity, dadalhin ka ng immaturity sa isang kalagayan na hindi pagsunod. Saan? Sa authority ng buhay mo. Pag hindi ka na sumunod sa authority ng buhay mo, anong tawag doon? Disrespect. It's not just only disobedience per se ang makikita mo doon, but it talks about disrespect. Kaya maraming young people ngayon ang walang respeto. That's right. Kaya nga napaka-importante nitong tinatalakay natin. Kasi yung tama dapat na pang-unawa mo, dadalhin ka sa tamang desisyon na ikaw ay magmamature at magmamature ka sa pagsunod ng may halong pagrespeto. Kaya nga you will place yourself under the subject of any authorities of your life.
But sad to say, since that you have the attitude of 2 years old, bakit ko sinabing attitude ng 2 years old? You understood it eh. Naiintindihan mo naman. But the problem is, you didn't obey it. Alam mo, sinubukan mo pa. Ngayon, anong tawag doon? Disrespect. Tabo. It talks about disrespect. Bakit? Yung ka-immaturity mo, doon ka dinala eh. Sa disobedience. Saan nagsimula yan? Doon sa isang bagay na naunawaan mo, pero mali ang interpretation mo. Tingnan mo, maganda yung sinabi ni Sir Joe about the meaning of the word understood. Pero alam niyo po ba, isa pa sa mga meaning ng understood is to interpret or view something in a particular way. That's right. Alam mo, Sir Joe, Sir Dom, Team Focus, pag sinabi nating particular way, it means in an intense way, in an great way. Yeah. It means you will really put it into application. Yeah. Dapat makikita talaga sa yun kasi hindi ka pwedeng gagalaw ng isang bagay nang hindi mo talaga yan nauunawaan. Yeah. Amen. Amen. Di ba? Kaya nga, young people, ganyan ang problema. Alam mo kung paano ka dapat maglakad, pero gusto mo pa rin varsity walk. Ang hindi mo alam, kaka-varsity walk mo, nagiging sakang ka na. Hindi mo alam, may epekto pala yun sa tuhod. You see, akala mo nung una sumusunod ka lang. Sinita ka, ayusin mo ang tindig mo. Huwag kang pakuba-kuba, i-straight mo yan. Uy, Hindi ka shout out. sumunod. Tumanda ka, ang tangkad mo, pero halos 5'2" ka lang. Bakit? Sobrang ganun mo. Akala mo nung una, ganun lang, hindi mo alam, nakasanayan mo. Diba? Ganyan ang naidudulot kapag mali ang iyong pangunawa sa iyong naintindihan. Amen. Naunawa, napakaganda ng topic natin about maturity pagdating sa bagay na ito. Kaya nga, tinanin nyo, Team Focus, check your age right now. Baka yung maturity mo, nasa 2 years old ka pa lang. Yeah. Akalain mo, 16 years old ka na, nasa Mighty Issachar ka na, pero 2 years old ka pa lang pala. Di ba? Nasa Mighty Issachar ka na, pero 2 years old ka pa lang. Nasa Excellent Esther ka na, pero 2 years old ka pa lang. Agoy. Teenager ka na, pero nasa 2 years old ka pa lang pala. Ang dami mo nang ginawa sa katawan mo, pero the truth of the matter is, 2 years old ka pa lang pala. Diba? Kaya nga yan ang pinakamagandang reminder sa atin, Team Focus. Yung naunawaan natin, i-exercise natin yun. Yeah. Mahirap kontrahin ang iyong naunawaan. Bakit? Amen. Deep inside, if you will be honest to yourself, it is between you and God, alam mo na naunawaan mo yan. Amen. But the problem is, tinitigan mo lang at sinubukan mo ulit umakyat. Yes, sir. Aantayin mo pa ba na mapahamak yon? Aantayin mo pa ba na mapahamak ka na malaglag ka sa kabila? Di ba? Kaya nga ang pinakamaganda, you properly exercise those things that you understood. Bakit? Kasi kapag hindi mo pinractice, in-exercise properly those things that you understood, it will lead you to the attitude of immaturity in obedience, which is disrespect. Kaya nga ito ngayon ang danger, Sir Jao, ng immaturity of disobedience dahil mali. Hindi mo inintindi yung pag-exercise ng tama mong pangunawa. Ito ngayon yan, saan ka dadalhin? Lahat ng bagay ngayon sa'yo, sasadyain mo na. That's right. Sasadyain mo na. Wala ka nang kikilalaning authority. You will do things kahit alam mong mali, it doesn't matter na sa'yo. Bakit? You are already in the situation of being immature pagdating sa pag-intindi mo. Pagdating sa iyong pangunawa. At ang nakakatakot nun, you will not place yourself subject under authorities. At ang pinaka nakakatakot nun, kung iniisip nyo authority ka agad tao, no sir, no ma'am. Teenagers, Team Focus, hindi agad authority. Pag sinabing authority sa Bible, hindi ka agad yung tinutukoy agad si pastor. Yeah. Area leaders, magulang, kami. No, hindi agad. First things first is God. Ang una nyo dinidisrespect kapag hindi nyo in-exercise ng tama ang inyong naunawaan,
you are already disrespecting God. Yeah. Kaya nga sabi dito, sir, basahin ko lang in the book of Romans chapter 13 verse number 1. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. Tingnan nyo, verse number 2, drop down. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. That and they that resist shall receive to themselves damnation. Tingnan nyo yan, kung saan kayo dinala ng isang bagay na kung saan akala nyo nung una wala. Alin yun? Yung naunawaan nyo pero hindi ninyo ininterpret ng tama. Di ba? Kaya nga, ang hirap kontrahin nito, young people. Kaya maraming napapahamak ngayon because, balik tayo doon sa aking unang sinabi, ang gustong mangyari ng mga kabataan ngayon, ng Team Focus, kung ano yung naunawaan nila, they want to interpret it, Sir Jao, Sir Dom, and they want to exercise it in their own way. Yeah. Kita niyo yung sabi ko kay Simeon kanina? Alam niya, naunawaan niya yung sinabi ko. Pero gusto niyang i-interpret yung naunawaan niya in his own way. Yeah. Umaakyat pa rin siya. Yeah. Di ba, young people? Di ba? Yeah. Sinita ka na, sinusubukan mo pa rin. Yeah. Amen. Sinabihan ka na, tinutuloy mo pa din. Yeah. Bakit? Alam mo na mali ang ginagawa mo if you will be honest right now in the sight of God. Habang nagsasalita ako, manalangin ka. It is between you and God. Mangako ka ngayon, humingi ka ng tawad ngayon sa Panginoon kung ikaw yan, alam mo. Kaya nga, ang pinakamagandang practicein ngayon, kung ano yung naunawaan mo, don't interpret it in your own way. Hayaan mo na mag-subject ka under doon sa authority na yan. Yung naunawaan mo, sabi ni Sir Joe kanina, i-exercise mo ng tama. Exercise it properly. Interpret it or view it in your life in an intense way, in a great way. Hayaan mo na mag-manifest sa iyong personality kung ano talaga ang naunawaan mo pagdating sa salita ng Diyos. Because yan ang makakatulong sa'yo to put away childish things. Amen. Sir Jao. Sir Dominic, ang tawag doon, pass to assist. Ang dami. And actually po, ito, ang ganda ng mga pinag-usapan natin ngayon, Team Focus. Ito po yun, sir. Ito po, gusto ko lang dagdag yung sa definition po. Ito yung Team Focus. Yung ibig sabihin ng word na understood. Okay? To interest oneself with concern or obedience. So pag narinig mo na yung tinuro sa'yo, ang nasa isip ko agad doon is, balak mo talaga. Balak mong sundin. Pero ito yung Team Focus, dahil nga sa isip bata pa tayo, ang isipin natin ay para sa akin, pero sa susunod ko na, sa future ko na sundin yan. Alam po, may ganyan mga kabataan yun eh. Pag nakapakinig ng preaching, ganito rin po kasi ako eh. Kaya makinig kayo, Team Focus. Okay? Ganito tayo, Team Focus eh. Mag-amen tayo sa preaching, pero isipin natin, safe naman ako eh, nasa church ako eh. Yeah. Diba? Doon na papasok yung pinag-usapan natin last week. Kahit ngayon, ang problema sa atin, Team Focus, papasok yung kaisipan natin na isip bata. Kaya ngayon, ang daming questions na pumapasok sa isip ko eh. Ano bang balak mo kung ganyan ka? Ano bang balak mo sa buhay mo? Diba? Anong taon mo balak ikaw magmamature? 50 years old ka na, 60 years old ka na, doon ka na lang magmature? Diba? Nakakaya eh. Bilang kabataan ngayon na nasa simbahan, nandito ka, nakakapakinig ka ng katotohanan, ang problema naman, yung buhay mo, hindi maayos yung patutunguhan. Diba? Ang gulo. Ang gulo ng kaya nga immature eh. Immaturity. Diba? Sasabihin mo, amen, amen. Pero pagdating sa'yo, gusto ko nang gamitin na pagdating sa'yo, exempted ka agad. Bakit? Kasi pakiramdam mo, safe ka, nasa loob ka ng simbahan eh. Diba? For example na lang, yung mainit na topic ngayon, courting. O, diba? Sinabing, wag manligaw, wag magpaligaw. Sabi mo, sa iba lang yan. Gagawin ko pa rin to kasi nandito na mga simbahan eh. Pag nahuli ka, ang sasabihin mo, pag nahuli ka, ang sabihin mo, palalamigin ko muna yung na yan, yung kaso na yan. Siguro mga 6 months from now or next year. Ang gulo, diba? Yung sa ganong illustration kanina ni Sir Marky, Simeon, ano ka ba, isip bata? Diba? Ang naiisip ko agad dun, Sir Mac, nung sinasabi mo, gumaganon pa si Simeon.
Ganun pa oh. Alam mo yun yung nangaasar pa. Ganyan ba tayo sa Panginoon, di ba? Yung Yun. sinabi ni, yun yung sinabi ni Sir Maki kanina eh. Higit sa lahat, ang pinaka-persona na dinidisrespect natin, gusto kong word gamitin, binabastos natin, ay Diyos. Yun. Di ba? Kasi inaasar pa natin siya. Lord, di nga Lord. Gagawin ko na to. Love mo naman ako, di ba? Love mo naman ako. Nasa simbahan naman ako. Ibibless mo pa rin ako. Yun ang problema ng Team Focus eh. Pakiramdam natin, we are full of blessings, we're full of grace, pero ang ginagawa natin, binabastos natin ang Diyos at binabastos natin yung sarili natin. Therefore, ang nangyayari na ngayon, ang nangyayari sa buhay natin, immaturity. Kaya pag tinignan ka, ang ganda mo, ang gwapo mo, ang putik mo, di ba? Diba? Ang itim mo. Sabi mo naman itim. Mo, naman puro puti lang. Ito sir, tall, dark, and handsome. Sige, yan. Kay Sir Ponching yun, tall, dark, yak. Tall, dark, mga ganyan, di ba? Gusto mo yung mga ganyan na maririnig mo, di ba? Yung puri ng tao, ang ganda mong tignan, wow, ang dami mo nang ginagawa sa church. Pero, Di wow. pero pag tinignan ka ng talaga ng Panginoon ng maigi, pag na-reveal na maigi sa'yo, yung pala, immature pa rin tayo. Kaya ang nangyayari sa atin, niloloko lang natin ang sarili natin at higit sa lahat, binabastos natin ang Diyos. Kaya Team Focus, anong balak mo, di ba? Yung tanong nasa isip ko, anong taon mo balak mag-mature? Pag 30, pag 40 ka na, pag 50? Yung kasi ang mali, no? Binabase sa edad. Yes, sir. Kaya, huwag kayong papaniwala sa mga nakikita yun sa Facebook na, sa Yun. mga reels na Yun. mga 30 years old, retired na. Diyos ko naman, niwala ka sa mga yan. Puro utang yan. Kaya, yun lang po, sir. Alam, sir, madagdag ko lang bago mo i-close ito, sir. Alam mo kasi, Sir Jao, no, napansin ko dito sa topic natin, if you didn't exercise properly what you understood, ang take mo na sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, very light na eh. Yes, sir. Amen. Hindi Amen, mo na maiisip na nandoon ka na pala sa bingit ng kamatayan. Kaya tumalon ka pa din. Yes, sir. Diba? Alam mong, di ka naman marunong lumangoy, tumalong ka sa 6 feet. Ay, wow. Diba? Diba? Kasi ano ang nakikita mo sa social media? Pag tumalong ka daw, relax ka lang. Huwag ka kagad ganon-ganon. Pag nalunod ka, hayaan mong matouch mo yung ground. Pag touch mo ng ground, pitik. Ang problema nga, napanood mo lang, hindi ka naman marunong nun. Di ba? Tapos ngayon, ilalagay mo yung top lip. Very light na nangyayari sa'yo. Alam mong malalim, alam mong delikado, alam mong mapapahama ka, but you still jump into it. Di ba? Tapos, pag nandoon ka na sa stage na napahama ka na, ang ngayon ang mangyayari, dahil very light na ang take mo sa lahat, wala na, baliwala na sa'yo lahat. I'm not judging here young people, but you've got to wake up. Amen. Kasi walang pinipili itong topic na to. Wala ka man dito sa simbahan o nandito ka sa simbahan. Sabi nga ni Ma'am Christy, even sa adults. Even sa adults, yan, nabasa ko po yun, sir. Ba, sa aming mga first-time visitors na nandiyan sa mga station, kaya marami kayong mga kaibigan na napapahamak, it's because of this. Shout out sa inyo sa mga nasa station ngayon na nakikinig kasama sa bawat area. Ngayon, nauunawaan nyo na yung sinasabi ng mga nagdi-disciple sa inyo dyan, sa inyong mga stations, na kung bakit lagi nyong naririnig sa kanilang bibig na huwag kayong sasabay sa uso ng mundo. Bakit? Kasi napaka-importante na ma-exercise mo ng tama kung ano ang naunawaan mo. That's right. Dahil may first-time visitor tayo dito, Sir Jao, masagi ko lang ito ng konti. O yung bisyo na yan sa labas, na it doesn't matter, yung smoking and everything na yan, na ginagaya-gaya nyo sa mga repa, tropa pits, mga gang-gang parts nyo. Yan ang mga mekos na nila. Mga mekos na mga hinsan. Oh. Lahat ng ginagaya nyo ganyan. Sobra diba? na yan. Akala nyo ganun lang. But you understood it properly na pwedeng merong maidulot sa inyong masama yan. Di ba? Para sa mga baguhan dito. Kaya tinan nyo, Team Focus, buksan ninyo ang inyong puso at inyong isipan. Hindi lang ito panlabas, pati ito panloob. I'm talking about those young people na mga kaibigan natin na nasa labas, na nasa mga stations natin, and those young people na kasama ko ngayon dito sa studio at nandiyan kayo sa Google Meet at nasa Facebook Live. Di ba? Binibigyan kayo ngayon ng opportunity ng Diyos na maitama at ma-realize nyo kung ano ang kalagayan nyo ngayon. Lahat ng nangyayari sa buong buhay ninyo, young people,
Nandito lahat yan. Naalala ko, sa opening ng topic na ito, sinabi ni Sir Jow, eto yan, young people. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, lahat yan nandito. Amen. Lahat yan nandito. Wala yan sa tumutulo dito. Wala yan dyan, young people. Wala yan sa... Pag mas matulo kasi to. hindi gumagamit nito. Yan. Naalala ko yan, sir. Di ba? Naalala ko yan. Sinabi ni Sir Jow sa akin nung nagkasakit si Ma'am Lerma, balikatan. Lumapit sa akin eh. Kasi umiyak ako eh. Kala ko, comfort na, binutukan ako eh. Tanong sa akin kung nag-iisip daw ba ako eh. Oh, di ba? Pag tama yung sabi ni Sir Jow, pag matulo ito, young people, at panay post ka ng dagat na umaalon na merong background music. Background music. Oh, Tapos background comedy pa. Oo. Di ba? Pag ganyan na, ang lagi mo, pag ma-post ka at matulo to, it means di ka gumagamit nito. Yan ang dapat. O yan. Pag ang background mo dagat o maalon-alon, sunrise, sunset, sunrise to sunset, at ang background mo lumilipas ang... Mag-isip ka na. Mag-isip ka na, team focus. Wala ka na, mali na ang pag-exercise mo ng iyong naunawaan. Alright? I hope, team focus, naunawaan nyo ang ating pinag-usapan. Amen. Eto na nga yan, Good sir. job. To top it all up. Sabi ko nga sa inyo kanina, team focus, put this in mind. Marami na kayong naunawaan dito. Kaya lang kayo nananatiling immature kasi nakahiwalay yung pag-iisip nyo sa mga naunawaan nyo. Hindi nyo iniisip yung mga naunawaan ninyo. Bagkus nagkakaroon kayo ng salungat na pag-iisip sa mga naunawaan ninyo. You see? Now, let me give you the meaning of the word thought here. The word thought here means to take an inventory. That means to estimate or to conclude. So kung iintindihin nyo ng maigi yung pinag-uusapan natin dito, young people, when you understood something, when you exercise your mind sa itinuturo ng salita ng Diyos, sa prinsipyo ng salita ng Diyos sa inyo, if you exercise your mind on the Word of God and you already understood what the Bible is teaching you, the principles of God's Word, pag naunawaan mo yan, kailangan mag-take inventory ka kasi marami yan eh. Marami ka nang naunawaan. Sa dami ng naunawaan mo, you take inventory and make a conclusion from your mind. Think of a conclusion from the inventory ng iyong mga naunawaan. Kaya nananatili kayong immature kasi sa dami ng inyong inunawa, hindi nyo pinag-isipan yung mga naunawaan ninyo. Kaya nga sabi nga natin, naunawaan nyo ito ngayon. Naunawaan nyo yung nakaraan. Naunawaan nyo yung nakaraang buwan. Pero walang inventory dito. Walang inventory dito. Kaya pagka dumating na sa'yo, ang time kung saan lilinlangin ka ulit ng dyablo, wala ka ngayong maisip na tamang gawa. Bakit? Kasi wala kang na-inventory na iyong naunawaan. Yung iyong mga inunawa, hindi mo ngayon na-inventory ng maayos, kaya wala kang nagawang conclusion na tama. You see? Kaya nga sabi ko sa inyo immaturity. Napakinggan nyo na to. Nung napakinggan nyo na yung prinsipyo ng salita ng Diyos, napakinggan nyo yung mga topic na meron tayo, and then, what's next? Iba ngayon yung nasa isip nyo. Tsaka ako na yan, wala pa naman ako dyan eh. Yun yung binabanggit mo kanina. Para na yan sa mga bago, matagal na ako sa simbahan eh. Ano ba yan? Nasa yan sa mga wala pang ministry. Ilan yung ministry ko sa simbahan eh. You thought you're already matured enough by that. Pero napansin nyo, ganyan mag-isip ang malayo sa kanyang mga inunawa. Kaya kung meron kang naunawaan, dapat yan lagi ang iyong pinag-iisipan. Dahil lahat ng iyong naunawaan, hindi dapat lumayo sa iyong pinag-iisipan. Kaya nga tinan nyo, ngayon nangyayari, di ba? Sabi ko nga, pakinig nito, naunawaan mo naman to. Ba't napahama ka pa rin? Kasi nga, naunawaan mo to, sabi ko nga sa inyo, nakakalungkot, take note of this, tandaan nyo to, nakakalungkot, may mga outline pa kayo, pero,
Mag-isip naman, bata kayo. You see? Para lang kayong nag-outline, pero hindi nyo naman gininawa yung inyong outline. Yeah. That's right. Amen. You see? Sila Daniel, sila Isaac, kaya nila paliwanag yung nasulat nila. Paano ko nasabi? Pag nagbe-pray kami sa altar, sinasabi ni Daniel, salamat po, natutunan po namin yung ganito, ganyan, ganyan. Mula sa sinulat niya. Pambira, nakakalungkot naman. Kung kayo ng mga teenagers, alam nyo ng pumorma, pero yung naunawaan nyo, hindi nyo naman napag-iisipan. You see? Kaya sinasabi ko sa inyo, seryoso to, kung bakit yan ang isa sa mabigat na kadahilanan kung bakit maraming hanggang ngayon immature na kabataan. Maturity, you want to mature? Young people, team focus for you to continually grow and continually mature in the light of God's Word. Pag naunawaan nyo, make sure naka-inventory yan sa isipan nyo. Para nang sa ganun, may dumating sa inyong problema, may dumating sa inyong pagsubok, ang action ninyo ay nakadepende sa mga naunawaan ninyo. Dahil pinag-isipan nyo yung action nyo at yung pag-isip nyo na ginamit nyo sa action nyo ay inventory ng mga naunawaan nyo. And from there, you will mature. Amen. Amen. Palagay ko naman, may maliwanag yung pinag-usapan natin yun. Sobrang. Alright. Di ba? Okay. So, dyan muna tayo magtatapos. Team Focus. Muli na naman tayo magpapatuloy next week. You see? And announcement. Oh, di pala. Iba ang topic natin. Let's go to the announcement bago tayo makapakinig ng ating mga buhay shoutouts dyan. But let's continue first. No? Let's continue first. Sa ating pong mga dapat na anabangan nyo. Mga team leaders ng Team Focus, huwag nyong kalimutan i-follow up. This next Thursday will be our November 16. Alright? That will be, atras natin ng 7:30 yung ating time, di ba? Ng ating event because on November 16, Thursday next week, will be our birthday celebration for Pastor Hill. Alright? I believe, in-announce na yan sa inyo. In-announce na yan sa inyo ng inyong mga group leaders. The attire will be Filipino attire. Yeah, Filipino attire tayo yan because ang team natin is preserving the godly generation. Yeah. Yan. You see, ang Tagalog natin, pagpapanatili ng makadiyos na henerasyon. Tama. Or ha? Hindi ba mana? Ha? Hindi ba mana? Hindi, iba yung mana. Mana. Pamana. Hindi. Preserving the godly, pagpapanatili ng henerasyong makadiyos. Amen. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Alright? So again, ulit ko, huwag niyong kalimutan yan and make sure you're always in touch with your group leaders para alam ninyo yung gagawin nyo yan. Make sure na kayo ay nandito. Do not miss. Hindi natin yung gagawin dito. Doon tayo ulit sa extension. Maganda ang gagawin natin dyan and I believe that this will really be a big blessing para sa ating mahal na pastor. Amen. Alright? So much for that, mga kapatid. Muli, let's welcome our boy shoutouts. Isa Hello. pa. Amen. Ayan. One more Amen. time. Isa pa. 1, 2, 3, go. Amen. Good evening, Team Focus! Amen. Maraming Ayan. salamat Amen. po. Ayan, grabe, saktong-sakto yung sabay tayo eh. Kaso Amen. Okay. walang sound. Yes. Ayan, maraming salamat po, Sir Jao, Sir Maki. Thank you and so kay much, Sir Jao, Dominic. Sir Maki, and Napakaganda Sir nung- Dominic. Napaganda nung topic natin ngayon. Patuloy. Yan. Amen. Thank you, sir. Ayan, maraming salamat po sa mga shinare niyo po sa Thank amin you very ng mga much to what you prinsipyo. Brother JJ. And I hope na may natandaan yung mga kasamahan natin Yes. sa Team Focus. Kaya ngayon, Ayan na. tatanungin natin sila kung ano yung Ayan mga na. natutunan nila muli sa mga topic na napakinggan natin sa gabi na ito. And now it Siyempre, is time dito para muna sa tayo sa actual. Ayan. Siyempre, dito muna tayo sa actual. Mauna natin yung mga babae. Ayan. Okay. May Ladies napili na ako first. dito Ladies eh. first. Ngayon ko Konti na lang naman nakita eh. Palagi kasi nasa station. Konti ko lang eh. naman. Ayan. O sige. So, Dito ka, Sister Brianna. Tayo ka. Yan, dito ka. yan kasi palagi na sa station. So ngayon, Ayan. opportunity. Ayan, Sister Brianna, magandang gabi sa'yo. Ayan. Maaari mo bang i-share sa amin kung dito tayo sa para nakikita ka ng mga ka-area mo? Tsaka ka-grupo mo. Ayan, so, umarangan.
Ayan. So, maaari mo ba i-share yung natutunan mo sa topic natin sa gabi na ito? Good evening po sa inyong lahat. At shoutout po sa aking mga kagrupo, Noble Nomi, sana nanonood kayo. At ayun na po. Thank you po kay Sir Joe, kay Sir Dominic, and kay Sir Maki po na another reminder po yun sa atin as a young people. Kasi personally po, ayun nga po, we think differently po talaga sa mga natututunan po tayo. Parang kasi gusto po natin yung sariling kaalaman lang po natin. May mga bagay po tayo na gusto po natin i-interpret po ng ating sarili lamang po. Hindi na po natin iniisip kagad, ay tama ba to? Mawawala ba ako sa ministry pag ginawa ko to? Kasi tayo, ay okay lang naman, isang beses lang naman. Nasa church nga po, ganun nga po. Nasa church naman ako, okay lang to. Pero pag ginawa na po natin yun, ay mali pala po yun. At the same time po yung pagsisita nga po na marami na po tayong napapakinggan, di ba? Pero marami na po tayong napapakinggan, pero bakit bumabagsak pa rin po tayo? Kasi hindi po tayo nakikinig sa mga correction ng ating mga counselor, di ba? Parang sa dami po ng napakinggan po natin, bumabagsak pa rin po tayo kasi andun pa rin po yung ating pansariling kaisipan na kaya po natin to, pero hindi naman po pala. At yun lamang po, yun lang. To God be the glory. Ayan. At yun lamang po, to God be all the glory. Thank you po. Okay, maraming salamat, Sister, Thank you, Sister Brianna. Kaya napakaganda yung kanyang mga share, no? Tama yan. Dahil, alam mo yun, marami tayong napakinggan, pero nangyayari pa din na nahulog pa rin tayo doon sa safe na kasalanan. Yung sinasabi niya, do you think before you act? Yun. Isipin Yun muna yun. natin. Isipin Minsan natin nare-realize lang natin kung kailan. Pagkatapos na. Yun. Yun. Pag nangyari na. Ayan. Maraming salamat kay Sister Brianna mula sa grupo ng Noble Naomi. Yan. Maraming salamat po. At syempre, sa ating pagpapatuloy, pumunta muna tayo sa Google Meet sa mga kasama natin Google Meet muna, Google Meet. Sige, sige. Yan. So, kanina may sound, ngayon wala. kung kanina mga babae. Ngayon, lalaki naman. Yan, kung kanina mga babae, yung tinanong natin, punta naman tayo sa mga kalalakihan. Amen. Ayan, mula sa Google Meet, sino bang pwede nating, wala. Ayan, mula... Sino? Si Rich Carl. Nandiyan pa si Rich Carl? Rich Carl? Rich Ay, nakita ko Carl. naka-blue. Nagtago bigla. Nagtago Ay, bigla. iba pala yun. Sige. Nandiyan na tayo eh. Mula dyan sa station nila, brother, Johnny. Wala Tama tago si Tama Rich sila Carl Johnny eh. yun, di ba? Rich Carl talaga. Ayan. Sinong magbo-volunteer sa inyo dyan? Wala, nagtago si Rich. Rich Carl, labas ka Rich Carl. Ayan, doon na lang tayo sa station, sa kabila. Sige, sige. Ayan, mula sa station nila, Estolonio. Lea, nila Sister Benice. Ayan. Yan. Si Brother John Ray. Brother John Ray. Ayan, pwede ba kitang, Pwede ba kitang disturbuhin? Ayan. Lapit ka, Brother John Ray. Hindi, young people Tatay yan. daw yun. Ay, Young people yan. Brother John Ray. Ayan, pwede ka ba naming... Brother John Ray, Ayan, pwede mo bang ma-share ang inyong mga reflection ngayong gabi sa ating Ayan. Gandang gabi sa'yo, brother. episode ng Yan, Stay isang- Alive? Good evening po sa ating lahat. Sige, gumawa ka, eh. Thank you po, Sir. Lunukin mo muna. Baka Inihilig-sig. Sige. Tuloy mo. Yan. Salamat po, Sir, sa pagbigay ng privilege na ako po yung makapagbahagi ng aking reflection. Magandang gabi nga po pala sa lahat. Ako po pala si Brother John Ray ng Pasay West. Ayan, so ang natutunan ko po sa gabi po na ito, yun nga po ang ating tinalakay patungkol po sa ating maturity bilang isang young people. At actually, hindi lang po ito para sa mga young people, para po ito sa kahit adult po. Kasi minsan, nakikita naman po natin, wait lang po, excuse. Nalaglag yata yung kinakain mo. Kasi kumain. Ayan. Nakikita naman po natin kahit mga adult hindi pa totally matured sa kanilang pananampalataya spiritually. Yan. So, sedya na po. Okay, punasan mo lang. Ayan. Pakinggan na po. Ayan. So, yan nga po sa tinalakay natin ngayon sa gabi po na ito,
patungkol po sa ating maturity bilang isang Kristiyano na yung mga napapakinggan natin ay kailangang i-apply natin sa ating mga buhay bilang isang Kristiyano. Hindi lang natin tititigan at hindi lang hanggang pakinig lang tayo, no? Dapat ay ina-apply din natin sa ating mga buhay. Kaya sobrang dami na pong mga corrections straight from the pulpit. And marami na tayong napapakinig mula pa sa ating mahal na pastor. Pero ano pong nagiging reaction natin sa ating napapakinggan? Yan. So dapat i-apply natin kung anong napapakinggan natin ay i-apply natin properly. Yan po. So maraming salamat po sa ating lahat. Muli, magandang gabi po. Amen. Maraming salamat, Brother John Ray. Ano? Okay po. Yan, thank you. Napakaganda nung share niya. Yung mga napapakinggan natin, dapat i-apply natin. Hindi lang dapat natin pakinggan, kundi dapat natin Huwag sundin. tayo hanggang pakinig lamang. Yan. So maraming salamat sa mga kasamahan natin na nag-share ng kanilang mga reflection sa gabi na ito. And I hope next Thursday ay meron na naman tayong bago na matatanong ng mga young people. So maraming salamat. At syempre, huwag din natin kakalimutan yung mga kasamahan natin. I-shoutout ni Brother JJ. What's up, Team Focus? Ito ang mga nag-send ng mga picture kanina. Ayan, ang Makati West area, si Queenie May, ang Paniergo siblings, si Ate Madeline, ang Submissive Samuel, ayan, ang South Border, yan, si Kuya Lance, nandyan yan, at si Angel at si AJ Tenerefe, pati na rin ang Pasay West, si Rica Mindanao, at siyempre ang aking sariling area, ang West Bank Pamilya, at ang Dolor family. Sarili mo area, ikaw rin leader. Sarili ka na area. Hindi. Pamilya ko, sariling pamilya. Wala ka na ba nalimutan? Wala na. Wala na. Siyempre, ako din. Ako pala, muntik na. Ay, maraming salamat. Shoutout dyan sa nanay at tatay ko nanonood dyan sa bahay. Ayan, shoutout. Nandito pala yung kapatid ko. Wow. Ayan, maraming salamat. And, ayun lang po. Maraming salamat. Thank you. Back to you, sirs. Thank you. All right. Maraming salamat, Brother Steven, Brother JJ. Thank you very much. And again, Team Focus, I believe na marami tayong natutunan, marami kayong napulot sa episode natin ngayong gabi. And again, like I said a while ago, do not miss our episode this coming Thursday. Next week, it's because next Thursday will be our birthday celebration para sa ating mahal na pastor. Amen. Alright? So, once again, brethren, maraming salamat sa inyong pag-tune in. Thank you for those who are watching with us sa Facebook Live. Alright? Thank you for being with us sa Facebook Live. And I believe that it will always be a great blessing para sa bawat isa. So once again, thank you rin sa mga nasa Google Meet. Alright? Sa lahat ng mga nasa Google Meet, maraming salamat din po sa inyo. Kaway-kaway muna lahat na nasa Google Meet. Yan. Kaway-kaway. Amen. Thank you for being with us. Sister Ayen, thank you for being with us. Amen. And of course, sa mga wala dito yung mga nasa mission natin, no? Wala. Alright. Anyways, again, sa lahat ng mga nasa station sa area, maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay. Alright, so much for that. See you again on the next episode ng ating programa, Sing Along! God bless you all and then have a blessed Thursday evening. Peace. Thank you po. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po.